Eto na mga tol, nagsalita na si PBBM tungkol nga sa mga pangalang nadawit doon sa maanumalyang flood control project dahil mga tol, inaantay ng mga tao to kung anong mga sasabihin niya kasi nabanggit din binabawi, tila ba binabawi, kumakambyo si Diskaya doon sa pagkakasangkot ni Speaker Romualdez at ni Saldico. Ano kaya ang masasabi ngayon dito ni PBBM? No? Sabi rito sa report, mga kapatid, sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang mga issue kabilang na ang tungkol sa ibinulgar ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y mga sangkot sa flood control projects anomaly. Samantala, ano naman kaya ang reaksyon ni PBBM sa paglutang ng pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa flood control projects issue kung saan nadawit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez, mga tol. No? So ito, panonoorin natin, bibigyan natin ng reaction video at hopefully maging honest tayo mga tol sa kung ano man yung talaga nararamdaman natin. Kasi mga tol, ako tulad ninyo, no? Sambayan ng Pilipino din ako. No? Ako nalulungkot din sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Pero tignan natin mga kapatid, panoorin natin itong balita. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nel, ano ang reaksyon ng Pangulo sa paglutang ng mga pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa dito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez? Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa umano'y anomalya sa flood control projects. Well, doon naman mga kapatid sa pagkakasabi ni PBBM na ito'y isang aligasyon na kailangan ng matibay na ebidensya, which is true, correct naman talaga. Lahat naman kailangan ay may matibay kang ebidensya mga tol. Saka hindi naman din kasi 100% kailangan nating paniwalaan itong sinasabi ng dalawang ito. Itong mag-asawang to mga tol. Kasi posibleng inililigtas lang din nila ang kanilang sarili o gusto nilang pababain yung kanilang pwedeng maging problema sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang sarili bilang maging state witness. Diba? Pwede nilang gawin yun. At the same time mga kapatid, etong dalawang to mga kapatid ay pwedeng pinoprotektahan lang din nila yung kanilang buhay at negosyo. So meron silang pwedeng pagtakpan at pwede silang maging ilaglag, mga tol. Pwedeng, alam nyo na mga kapatid, no? Hindi talaga pwedeng maging 100% totoo yung sinasabi nila. So yun ang hamon eh. Yun ang hamon ngayon mga tol sa ating lahat, sa ating mga mambabatas din, sa ating mga tumatayong judge. Dito sa ano na to, no? Dito sa usaping ito. Pero sana mga kapatid, no? Sana yung mismong mga nag-iimbestiga is maging malinis din naman sana ang konsensya. Diba? Wala rin sana silang pagtakpan, wala sana silang ipagtanggol, wala sana silang, alam mo na, yung ililigtas dito sa usaping to. Mapakaibigan nila, pinsan man niyang kamag-anak mga tol. Wala hinihalal kayo ng taong bayan Dapat ang loyalty nyo nasa taong bayan, hindi sa kamag-anak ninyo. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga, kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM,
Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Hindi naman talaga mawawala sa isipan ng taong bayan yun eh. Diba? Nasa presidente na lang talaga, mga tol, kung paano siya magde-decide. Kung sasayangin niya ba yung tiwala sa kanya ng taong bayan at meron siyang poprotektahan o kikilo siya ng mabilis at walang babaguhing mga babaguhing resulta, kung ano man yung lumabas sa ebidensya nga sa investigasyon na yan, yun talaga. Diba? For example, mga kapatid, napatunayang sangkot talaga. Ito, example lang to Total, iniimbestigahan pa naman nila For example, mga tol, napatunayang sangkot talaga ang kanyang pinsan. Anong gagawin niya ngayon? Diba? Anong gagawin niya ngayon? Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Handa naman si Pangulong Marcos na mabigyan ng proteksyon ang mga Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure projects ng gobyerno. There is the system of the witness. Bigla nga nagkaroon ng balasahan ngayon sa Senado Diba? Napalitan yung halimbawa, napalitan yung Senate President, napalitan yung Blue Ribbon Committee Chairman, si Marcoleta, mga tol. So, pati yun, may mga issue ngayon dyan, mga tol. Ayaw na lang natin talakayin pa. Pero, sana walang magtakipan sa kanila. Walang magpasahan ng sisi at walang mag-anuhan. Kailangan talaga ng sambayan ng Pilipino makakuha ng katarungan. Makakuha ng justice dito sa nangyayaring to. Protection. And if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection. And if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we will protect them, not because they are making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Nakatakda ng ilabas ni PBBM sa loob ng 48 oras o 2 araw ang detalye ng binuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. So sino naman kaya yun? Sana hindi mga yung mga yun, yung tipong may mga political party o may mga kulay din. Sana walang ganun. Ayon sa Pangulo, natukoy na nila ang nararapat na ibigay na kapangyarihan sa independent body at kung sino-sino ang bubuo nito. We will also Sabi, independent pero tingnan natin. Decide on the powers. We already have a very good idea of what the powers and authorities will be granted to the Independent Commission. So that's their job. And we have made very sure that they are in fact independent, truly independent. Alam mo, dati pa, noong panahon ni Pinoy, yung about doon sa pork barrel, diba, na sinabi na nga ng Korte Suprema na unconstitutional yun, labag sa batas. Pero nakagawa pa rin sila ng paraan para magkaroon ng pork barrel pa rin yung PDAF, mga tol. Hanggat siguro Kongreso ang humahawak ng budget ng Pilipinas, ganyan mangyayari. Actually, mga tol, hindi man lahat, pero ang Kongreso, ang Kamara, sa 100% mga tol, siguro mga 80% nilalamon ng corruption. Sila humahawak sa budget ng bayan, mga tol. Diba? Dapat palitan na yung mga yan Wala So, walang politiko dyan,
puro investigador, abogado para mga it's a technical. Binigyan diin ni PBBM na dapat maimbestigahang mabuti ng Independent Commission ang irregularidad na ito na anyay naging normal na o institutionalized. Ukol naman sa 2026 National Expenditure Program o NEP, kinumpirma ng Pangulo na hindi na maglalaan ng pondo ang gobyerno sa flood control projects sa susunod na taon maliban sa foreign assisted project. Ayon kay Pangulong Hindi na nga maglalaan ng budget dyan. Diba? Kasi ganito yung mga tol eh. Maraming ghost project, diba? Kailangan mabawi yung pera dun. Sige, wag na maglaan ng pera para dun sa mga flood control. So, ibig sabihin, walang mga flood control na gagawin. Kasi walang budget eh. Diba? Kasi nga, nawaldas na mga tol yung budget para dyan. Pero hindi lang naman kasi sa flood control merong hindi lang naman sa DPWH merong anomalye. Maging sa ibang lahat mga tol, pinagkakitaan itong mga buhayang to. Napakarami nila. Marcos, may natitira pang savings ngayong taon na maaaring magamit sa susunod na taon para sa flood control projects. So yun na lang yung gagamitin, yung natitira pa daw na savings. Pwede pang magamit dun sa mga flood control pero hindi na maglalaan ng panibago. Some of that is foreign assisted. So, yun, hindi gagalawin yun. Kasi foreign assisted project yun. Pero, yung locally funded, kung tawagin, na project that amounts to about 225 billion, we will reappropriate it to education, to health, to other departments that are also always that are in need of this funding. Samantala sa palit ng liderato ng Senado, walang nakikitang malaking epekto ang Pangulo sa magiging pag-usad ng legislative agenda ng administrasyon. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Sa gitna naman ng mga natatanggap na sumbong. Diba napakatagal na mga tol nakikita natin mga anomalya, lalo-lalo na halimbawa kapag malapit na eleksyon. Napapansin niyo kapag malapit na eleksyon, ang daming ginagawang kalsada. Doon kumukuha ng pondo eh. Diba? Yung tipong maglalaan ng, katulad nito nangyayari dito sa mga flood control project, maglalaan ng 50 million. Pero mga 10 million lang ang gagastusin doon para may makitang ginagawa lang, no? Yung iba talagang makapal ang mukha, wala talagang ginawa eh. 'Di ba? Lalo na yung mga ganitong klaseng lugar kasi wala namang mga nakamasid eh. Pero sa mga kalsada, 'di ba? Mga ginagawang kalsada, binubutas. 'Di ba? Andiyan yung mga nambabarena ng mga daan. Halimbawa, may mga nakalaan diyan na 20 million. 'Di ba? Pero mga 1 million lang siguro, 5 million lang gagastusin doon. Kaya nga hindi natatapos eh. Imagine nyo, yung mga binutas na kalsada, lumipas na yung 3 taon, mga tol eh, butas pa rin, hindi pa rin nagagawa eh. Yung mga lubak-lubak na kalsada, bubutasin, iiwanan na yan dyan. Kasi wala ng pera, wala ng budget. Kasi nga, yung nakalaan para sana doon, ayun na, ibinulsa na ng mga kurakot. Ng Pangulo sa ibang mga proyekto ng gobyerno, ayon sa kanya, tututukan niya sa ngayon ang issue sa flood control projects. Pero tiniyak niya na hindi isa sa walang bahala ang ibang mga sumbong o reklamo sa ibang proyektong infrastruktura ng pamahalaan. At yan muna ang ating update. Balik sa Monica. Alright mga kapatid, ayan nasaksihan natin yung reaksyon ni PBBM dito nga sa pagkakasangkot ng mga pangalan ng ilang mga kongresista at pati yung pinsan niya mga tol, si Speaker. No? Ay naku po, ano kaya sa tingin ninyo ang susunod na mga mangyayari dito sa ating bansa? Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.